So sa lalaki is vasopressin, kaya nagiging territorial tayo. Kailangan ng babae ng way how to escape in the situation, because women are allergic to, doon tayo nagkakamali. Kasi nagiging needy tayo once na nag-reciprocate na sila. I do believe may mga lalaki na alam nila na nagtatampo yung girlfriend nila pero wala silang ginagawa. Why? Kasi kung meron kaming emotional intelligence, ang dali nyo bilang lalaki, we need to protect ourselves. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang mga nagdi-DM at mga nagko-comment sa atin. So, ang tanong nila is how to improve emotional intelligence. So, iba naman is sinasabihan daw sila ang girlfriend nila na wala silang emotional intelligence. Okay, so first is we need to know what is emotions. So, ano yun natin, tagain natin yung dalawa. Ano muna ibig sabihin ng emotions? So, according to American Psychological Association, emotions is conscious mental reaction. So wag na natin pahabain yan dahil medyo mahaba yung pag-uusapan natin kasi papasok pa tayo sa emotional experience and of course yung gusto nyong malaman about sa emotional intelligence. Don't worry guys, I did my research. Okay? So emotional intelligence. So meron 5 components ang emotional intelligence. Okay, meron tayong mnemonics na tinatawag. Puta, para tayong college parang board exam to. So mnemonics is SS, tatlong S, isang E, isang D, isang E. Okay? So first is social skills. Second is self-awareness. Third is self-regulation. Fourth is decision making. And fifth is empathy. Okay? So SSSDE. Wait lang. Hirap mag-vlog pag ganito na kayo. So social skills. Ano ba ibig sabihin ng social skills? So dapat you know how to create and maintain healthy relationship with other people. So you know how to make a connection. You know how to talk. So at least yung parang yung sanay ka makipag-usap, hindi ka aloof sa tao. So the next is self-awareness. So you are aware with your thoughts, okay? With other people's thoughts. Sa lalaki, pag nakakita ng babae, alam na, di ba? Magkakatitigan kayo dalawa magtropa. Uy, pwede, mga ganon, di ba? Ganon tayo mga lalaki. So self-regulation is you know how to regulate your emotions. Okay? Let's say for example, meron kang exam tomorrow. Nag-away ka ng jowa mo. So, iisipin mo ba yung pag-away nyo ng jowa mo o una mong isipin is your exam for tomorrow? Syempre, di ba? So, laging tayo, survival. Ano yung mauuna dapat natin gawin? So, of course, isipin mo yung exam mo. Di ba? Hindi pwede na kailangan magkabati kami. No, it's not. And next is, decision making. So, dapat marunong ka mag-decision para sa sarili mo. Hindi ka na bata, Brad. Sa mga babae, sa mga lalaki, come on. Pag umidad ka, okay ito ito nabasa ko sa isang quote. Pag bata ka pa, you can blame yung surroundings mo. Even your parents. Kumbaga, you can still blame them for raising you like that or the environment that you grew up. Pero once na nasa tamang edad ka na, let's say, yung pwede ka na magpamilya or kumikita ka na or alam mo na yung tama sa mali, alam mo na yung dapat para sa'yo. So hindi mo na pwedeng sisihin yung past mo or yung trauma mo just because you are like that. Because matanda ka na, alam mo na yung dapat mong gawin, di ba? So it's your choice, bro. Let's say you are already 30 and you still gusto mo tumambay na lang, di ba? Bilang lalaki, we need to provide something, di ba? And it's hard to attract women if we don't know how to stimulate their emotions. The only time we can stimulate their emotions is yung marami ka nag-experience sa sarili mo and at the same time na-develop yung sense of humor mo, di ba? May mga tao na walang ganun di ba? May mga tao na walang sense of humor, di ba? Kaya minsan ang hirap talaga na makapull ng women. Okay, anyway, huwag natin pag-usapan yan. So the last is empathy. Okay? So empathize. Kumbaga, naiintindihan natin yung kalagayan ng bawat isa. Diba? So, do you think women can be empathic sa lalaki? No, it's not. Okay? Because women are only loyal to their feelings. Kumbaga, wala silang pake kung ano maramdaman mo most of the time. Because women are looking for survival value. Diba? Kaya nga,
merong tinatawag na monkey branching. So once na nakikita nila na malayo ka na sa lalaking pinangarap nila, then pwedeng mag-entertain na siya ng ibang lalaki na alam niya na may potential, or maybe the guy is already established. Pero tayo mga lalaki, let's say for example, lalaki sa lalaki, we understand, uy puta, let's say yung girlfriend mo nagsabi sa'yo, oy, yung tropa mong si nabalitaan ko may babae daw, diba? Naiintindihan natin bilang lalaki because lalaki tayo eh. Kumbaga, of course, society's rule, hindi tanggap yung ganyan. But because we as a men, we understand that men are looking for variety. Tsaka ito guys, tandaan nyo, pag ikaw yung lalaki na walang options, kaya nga most of you guys na may problema sa isang babae, you are lack of options. Okay? Kaya kayo naghahabol. Well, we enjoy chasing, oo. Pero brad naman, kung binlock ka na, maraming beses, kumbaga, binlock ka na, and you're still, parang, for how many months, you're still longing for her, then, there must be something wrong. You need to self-reflect, bro. Kasi masyado mo na siyang nilagay sa pedestal. Kaya mahirap payuhan yung mga ganun. Kasi, kahit anong payo ko, brad, sarado yung pag-iisip mo eh. Diba? Sarado yung pag-iisip mo na, binlock ka na sa lahat ng social media, and you're still looking for an answer to your question. No, wala bro. Kahit sinong magaling na vlogger, I don't think napapayuhan ka ng, Brad, sige umasa ka, sige gusto mo punta mo sa bahay. That's too much bro. And once na, let's say for example in-unblock ka, you may message her again, and it looks like you are needy, diba? Makikita niya na same pa rin pala, ganun pa rin pala yung pagtingin niya sa akin. Tingin mo, ay nakakatuwa naman, same pa rin yung pagtingin niya sa akin. Ay, I like him not. Tingin mo ganun mararamdaman ng babae sa atin? Hindi, Brad. Gumising tayo sa katotohanan. Pag mababa ang attraction ng babae sa atin, wala na tayong magagawa doon. Move on, Brad. Diba? Learn how to accept your defeat. Okay? Being a man, hindi lang tayo dapat nagpo-protect at nagpo-provide sa babae. We also need to protect ourselves. Gets? Ulitin ko, bilang lalaki, we need to protect ourselves with women na nagte-take advantage sa atin. Okay? Ladies, kung nagre-reklamo kayo, ang boyfriend nyo walang emotional intelligence, then ano ba akala nyo sa lalaki? Magkaiba ang brain natin dalawa. Kaya nga magkaiba rin yung attraction natin sa isa't isa. Gets nyo? Hindi kami pwede mag-post ng abs namin every day and we can still get same attention with women. No, it's not. Ang babae, magpakita lang ng legs, kahit nga tuhod lang eh. Picturean mo lang eh, i-post mo eh. Ang daming magla-likes eh. Ang lalaki, halos kita na yung, ewan ko kung ano ba dapat makita. I mean, sa lalaki kahit mag-topless yan, Brad, kahit i-flex mo na i-flex yan, ang usually magla-like sa'yo, maybe saying, guys? I mean, okay, for sure, ang magla-like sa'yo, of course, same. Guys din, di ba? Walang pinag-aiba sa, meron kang motor, akala mo ba, yung mga babae, kikiligin na maganda yung motor mo? No, it's not. Hindi. Ang mas kinikilig mga lalaki, bro, tungin na sana magkaroon din ako niya someday, di ba? Ganon tayo eh, di ba? Kaya nga, tayo mga lalaki, it's a good thing na we have a big bike, a sports car, or our own condos, maybe bahay, di ba? It's yan yung parang, it's a sign na this guy can provide, di ba? Kaya nga, mas gugustuhin ng mga babae yun kesa mamatay sa gutom, di ba? Or sa pogi na walang kayang i-provide kundi yung kanyang kapugian. Gets? Ladies, unang-una, ulitin ko, kung hindi po kami babae talaga na meron kaming emotional intelligence, alright? Only few men or not most of men can have emotional intelligence. Okay? Kasi kung meron kaming emotional intelligence, ang dali nyo i-manipulate because we understand, okay, yung nararamdaman nyo. Kaya nga minsan, or karamihan ng lalaki, walang idea bakit kayo galit or bakit kayo nagtatampo. Pero guys, ito I do believe may mga lalaki na alam nila na nagtatampo yung girlfriend nila pero wala silang ginagawa. Why? I do believe na may mga lalaki na mataas ang emotional intelligence, however, hindi nila
pinapahalata. Kasi minsan, you need to let your girlfriend deal with her own fucking emotions. Ulitin ko, kailangan nilang matuto na mag-deal sa sarili nilang emotions. So bilang lalaki, so I heard BFF Premium yung, alam mo na, may nangyayari. So parang ang nangyayari doon is a transactional relationship. Why? Okay, you know what I need. Being a man, I have needs. So you can open your legs maybe once in a while, then you will get something from me. Like susunduin kita, papakainin kita, let's watch movie. I'll pay for everything and I will listen to you. I will be your therapist. Yan ang BFF Premium. Okay, let's go back. So ladies, the only time na magiging magaling ang lalaki sa, well, marami namang reason kung paano magiging magaling ang isang lalaki sa emotional intelligence. Like I've said, yung 5 na components na yun, it can help you to improve your emotional intelligence. However, ganito, sa isang babae, or kung isang babae lang, or isa lang yung naging girlfriend mo, Brad, maybe it will be difficult for you to understand women nature. Alam natin na mahirap mag-attract ng babae, and alam ko na kaya pag may na-attract ka or may nag-reciprocate sa gusto natin, or na babae na gusto natin, ayaw natin pakawalan, doon tayo nagkakamali kasi nagiging needy tayo once na nag-reciprocate na sila, di ba? Kumbaga, wala pa silang napapatunayan, wala pa silang binibigay na anything sa atin, nagiging we acting like boyfriend na nila tayo. Hindi ganoon, Brad. Dapat ang babae ganito. Eto ang babae may plausible deniability. Okay? Yung mga na-download na yung Dadawa Badass, nandun yan. Plausible deniability. Kailangan ng babae ng way how to escape in the situation because women are allergic to accountability. They are not responsible. Gets mo? Kaya nga don't give them a power sa relationship because they don't want to be responsible. They want the power but they don't want to have a responsibility. Gets mo? So ulitin ko, women don't want the accountability. Ayaw nila maging accountable. Gusto nila laging pwedeng mag-exit anytime. Yung pwedeng makaka-exit sila kaagad pag hindi nila nagustuhan ang isang lalaki. Kaya nga, women always give non-quantifiable emotions or feelings or yung hindi nasusukat. Hindi niya pwedeng sabihin na I really like you and love you. Pero makikita mo sa mga pinakikita niya. Okay? Let's say for example, ang ginagamit nilang words is yung I like his vibe, I like his presence. You know, yun yung mga bagay na nakakapagpakilig sa akin. Gets? Kasi dumarating yung point na tatanungin siya ng mga kaibigan niya, oh, kamusta na yung guy na nakausap mo last time na dinala mo nung ano? Well, hindi na kami gano'n nag-uusap eh. Biglang one day, naging cold na lang kami sa isa't isa. So yun yung sinasabi ko sa inyo na non-quantifiable and at the same time plausible deniability. Plausible deniability is gusto nila, ayaw nila magmukhang alam mo na, magmukhang kop-kop, di ba? Ayaw nila ng parang magmukhang easy. Kaya nga hindi mo pwedeng kung narinig nyo yung or napanood nyo na yung vlog natin for the last time na plausible deniability, men only want sex, di ba? So yung lalaki doon is unang date pa lang nila, gusto niya na kagad may mangyari, which is maling-mali. Pero kung hinintay niya yung second date, maybe it will happen. Eh kaso hindi siya mapakali. Gusto-gusto niya na may mangyari. So nawala ng gana yung babae. Tandaan mo, ang babae naman is once na gusto ka niyan, she will help you. Okay? Tutulungan ka niya kung ano yung dapat mong gawin. Gets? Emotional intelligence. You can improve your emotional intelligence kagaya nung, yan, sinabi ko sa inyo, yung 5 component na yun, ng emotional intelligence. And yun nga yung sinasabi ko na, kung isa lang yung naging girlfriend mo, maybe it will be difficult for us to develop the emotional intelligence. So, women is emotional creatures and it's a big part of us na we can understand emotions because we are rational or logical mag-isip. Hindi kagaya ng mga babae na they are dictated by their emotions and emotions is their gas. They need to feel something always. So, pagdating sa emotions, meron tayong tinatawag na emotional experience. Kung merong emotional intelligence, merong emotional experience. And there's a 3 component of emotional experience. So, emotional experience, may 3 kang pwedeng maramdaman or pwede mong ma-experience. Nandyan yung subjective experience, nandyan yung physiological response, and nandyan yung behavioral response. So physiological response yung pangalawa, di ba? Okay, punta muna tayo dun sa subjective
let's say galit ako sa isang tao. O let's say for example, galit tayo sa gobyerno. 'Di ba? Meron konting galit, merong slight lang, or meron talagang galit na galit. Guess mo? Pag narinig mo yung pangalan nito, parang galit na galit ka na kagad. Yung iba naman, okay lang, pero mali yung ginawa niya, pero dapat di ganun. O, 'di ba? May ganun tayong galit. So, ibig sabihin daw, emotions are very subjective. Hindi pare-parehas. Kung kinikilig ka kay... So, ano yung sinasabi ko? Oh my God! Nasaan ako? Ayun, subjective, very subjective. May mga bagay na nakakakilig sa ibang tao, merong hindi. Magkakaiba tayo ng nararamdaman. May mga triggering factor. For example, meron akong pinost na something, yung iba galit na galit, yung ibang babae naman naintindihan. Yung ibang babae galit na galit, pero yung ibang babae naman medyo naintindihan nila. Okay? Pero galit pa rin. Pero hindi nga lang kagaya ng iba na talagang And of course, physiological response, dyan napapasok yung, kayo ba naniniwala na yung actions natin pwedeng because of our hormones? So dyan papasok yung dose na tinatawag. Guys, ito yung hormones na lagi nyo tatandaan. Dose: dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins. So lahat yan merong function sa katawan natin. For example, ano nagbibigay ng pleasure? Dopamine. And also endorphins, di ba? But when it comes to motivation, satisfaction, that's dopamine. Yan yung lumalabas after exercise. So yung endorphins naman, pag kumain ka daw ng chocolate, you feel pleasure as well. And also, okay, endorphins regulates your mood. Improve your mood. Kaya nga, you feel good. So that's endorphins. So yung serotonin naman, regulate your mood. And also your sleep. And also your hunger, pag gutom ka. And oxytocin is for what? Is for building relationship. Kaya nga pag ang bata sinilang or sa delivery room, binibigay agad yung bata sa nanay. Kasi doon nagkakaroon ng bond or bonding, pair bonding. So same thing sa lalaki at babae. So guys, ito, pakinggan nyo ito maigi. Ang babae, the more she had sex with different types of guy, the more she become emotional. Or the more she become attached. Kasi nga, may pair bond. So, lumalabas or yung katawan nila nagre-release ng oxytocin, which is responsible for pair bond. Okay? Kaya nga ladies, hindi kayo pwedeng maging kagaya namin lalaki na we can have sex with different women but we can still love our main woman. Ang babae, laging pwedeng ma-develop ang kanyang emotions sa lalaki. Or by the way, yung oxytocin is they also called cuddle hormone. Okay, kaya nga ladies, hindi pwede na, or it's hard for you ladies na maging kagaya namin mga lalaki when it comes to tinatawag lang sex sports. The more na mas marami ka na-encounter na lalaki, the more na mas marami ka nagiging body count. Kaya nga doon pumapasok yung sinasabi natin na nagiging traumatic sila. So yun, kaya ladies, hindi kayo mananalo pagdating sa lalaki. Kasi ang sa lalaki, ito, most of the time, nangyayari sa atin itong mga lalaki. Pag tayo naging close sa isang babae and something happen, lumalabas din ba yung oxytocin? Yes. Pero, mas lumalabas sa atin is vasopressin. Ano yung vasopressin? That's the hormone na responsible for nagiging territorial tayo at nagiging protective or overprotective sa isang babae na gusto natin. Gets? So sa babae, oxytocin, sa atin is vasopressin. So yung vasopressin is responsible for us na maging territorial sa babae na gusto natin. Pag stress ang katawan mo, anong hormone naman yon? Cortisol. So sa mga nag-overthink every night, ano nangyayari sa katawan mo? So pag nag-overthink ka, pwedeng stress yung katawan mo. So naglalabas ng cortisol. So yung cortisol na yon, that's the reason keeps you awake. Because pag ang katawan natin nasa stress mode or nasa stressful mode or situation, so meron tayong tinatawag na fight or flight. So meron tayong dalawang part ng brain natin na sympathetic and parasympathetic. Okay? Our sympathetic nervous system nagre-release ng adrenaline in order for us to combat yung stress hormone, which is cortisol. So yung adrenaline, yan yung mga, kung narinig nyo na yung adrenaline rush, yan yung mga nangyayari sa mga athlete ng UFC. Hindi nila nararamdaman yung pain kahit basag-basag na yung mukha nila, di ba? Tingin mo, it's painful? No, it's not. The only time na mararamdaman nila yung pain na yon is after the fight. So emotional intelligence, ladies, it's hard for us to have the emotional intelligence na hinahanap nyo. But we can learn. Okay, guys, we can learn.
just always remember yung limang ano na yon, component ng emotional intelligence. Okay? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo. Ang haba nito, Brad. Ang hirap na naman i-edit nito. Alam nyo ba guys, pag ako nag-e-edit, isang edit na natin na yung 9 minutes or 15 minutes, inaabot ako ng 2 hours and I don't know why. Ganun kahirap mag-edit kasi pinapakinggan mo ulit eh. So yung mga reference natin, ipopost natin dyan. I mean, lalagay natin sa baba. So kung gusto nyo basahin nyo na lang. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love.